Mga igsoon, kumusta? Welcome na usab sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores, live gikan sa New Brunswick, Canada. O finally, ang akong partner, makauban na gyud nato karong buntaga si Brad Tony Ortega live from Las Vegas. Grabe ha, kabisi sa akong partner, Brad Tony. Good morning. Good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao, from Canada to the world. Nimbalik na usab ako si Tony Ortega, live in Las Vegas, Nevada, United States of America. Good morning, Attorney Divine. Grabe ka ha, bago lang kang nag-cruise ship di adto og Iceland karon na nasad ka sa Las Vegas. Inaana ka hayahay sa life nimo, no? Kahayahay yun, Attorney Divine. If you know pa lamang, you never gayon. Muna gingon sana all. Yeah. Murag makahinomdom ko, Attorney Divine, nga buhi positiban nga ningon siya nga Goliath. If you know pa lamang, you never gayon. Okay. So karong buntaga Brad Tony la inausab nga guest ang atong ikauban. Ganahan ko ano yung iyang journey. Hopefully makabot na ko ang iya ang na-achieve karon, no? So Brad Tony, ikaw mo ihatag og brief background sa atong guest karong buntaga. Attorney Divine, sa ang atong guest karon it's an honor sa atong programa. It's a privilege sa atong programa nga tungod sa nahitabo niya karon ang only the Cebu Catholic Television Network in Cebu and to the Philippines, to the world, nga siya mo'y unang nga guest nato karon muna nga hangyo nako niya nga ayaw isang pagpa-interview sa media diri isa kasamo ang program niya, knowing kaning usa ka guest nato Divine, kaila na gyud ko ani since pag-abot nako sa Canada. We met in one place, we introduced each other, nagkaila-ila mi niya nakanindot kay Bisayang dako, so dili maglubag ang atong baba karon o atong magtinagalog manggayta mingon siya Bisaya jud no kay imong Tagalog, so it's good thing nga ang atong guest karon Bisaya. So Attorney Divine, ang atong guest karong gabion na karong adlaw usa siya ka individual who is actually originally coming from Mindanao. She moves to Canada, and now as we will start discovering and sharing her journey. Mga kaigsunan ng atong guest karon is no other than Attorney Karen Joy Bation. Maayong buntag, Attorney. Hi, Attorney Karen. Good morning. Maayong buntag, Attorney Flores o Kuya Tony. Divina lang ko to. Okay ba, Attorney Div? Okay. So, asa ka sa Mindanao, Attorney Karen? Proudly from Zamboanga del Norte. Ang ako yung municipality is Tampilisan, Zamboanga del Norte. Ang among capital, Dipolog City. Dipolog City. Silingan na sa amo, Brad Tony, kay Arroqueta City. O sahay gani magbayad, dapitan mi kung muuli sa Arroqueta, kanang fully book na or wanay barko. Okay, so sa ato pa, dito yung ka sa Zamboanga del Norte, no? Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte, nagdako, hantod nag-college, hantod na minyo. Nag-college ko sa Silliman University sa Dumaguete. Tapos dito po ko nag-law school, dayon nibalik ko sa MUA after law school. Trabaho pa ko sa Congress. Dayon nibalik ko sa MUA, dayon dito ra ko. Libot-libot. Okay. Tapos gid nimo ang imong law. Yes. And then ni-take ka og exam dito sa ato? Bar yes, to take once. And then nagsakit ko muna siya kong journey even here na ako kanang mga murag na ko kanang I have to fight something on myself pag ma-stress. Attorney Divine, sa imuhang pag-eskwela sa pag nag-eskwela ka sa law, nahimo kang vice mayor after nga nahuman ni mo imong College of Law. Divine? Ako? Attorney Karen. Yes. Nag-law ko, dayon pagkahuman, nagtrabaho ko sa Congress, and then naging political affairs officer ko sa among congressman. Then,
time? Si? Namatay na si Angel Carloto. Okay. Namatay siya last year. So, murag dito jud ko na-expose sa politics kang sa ako ang boss. Oo. Wow. Then nag-join ko og councilor. Then independent, so wala ko'y party. Ni nakadaog ko dayon pagka next term nigdagan ko for vice mayor. Then muna to siya before ko ni move here sa Canada. Ako lang gitaw sa kong term na ni move ko dire. Asa ka lungsod na vice mayor sa Tampilisan? Yes, sa Tampilisan, Zamboanga del Norte. Okay. Actually, Brad Tony, mauna kasagaran ang daghan sa mga lawyer nga gustong musod og politics. I don't know, especially pagka-councilor tungod kay kuan manggod legislation manggod ang trabaho. So related ra ba? But advantage sa siya attorney when you're joining the politics nga na kay background sa pagka-abogasiya. Pero ang akong na-notice attorney Divine, og mo join ka sa politics, na kay background sa abogasiya, lahi ang graduate ka sa political science ha o ang graduate ka sa business management business nga paingon ka pagka-law. Yeah, true. So Attorney Karen, wala na kamutay kog usab sa bar exam? Wala na kay naminyo naman po ko atong last mga I think last year's akong term as councilor. Okay. So yeah, so wala na ko din. I just let my youngest brother to take the bar to take law there. So lawyer na po siya karon dito. Okay. So unsa nahitabo ni iniingon ka nga gitapos nimo ang imong term pagka vice mayor? Pagka vice mayor then nag-move ko diri sa Canada. Kay ang akong husband before sige siya og ingon nga move sa Canada. Move ta dito kay kabalo na ka sa politics sa Mindanao. Gubot kayo may perme. During sa nag-observe siya sa 2016 election nga kanang naigipang raid nga katong bidagan og mayor, dayon ang next nila nga target is ang lugar. Then so ingon ako husband undangin ni kay murag asa man ka naka-learn ani murag nilaki ni siya nga trabaho ngano man kuno mong magpusil mo dire nga dito ra sa Canada kung ganahan ka dito pagtiwas og kanang ganahan ka mutabang ang tao dito ta. Okay. So wala ka mahadlok ni sud og politics kay ba man ka sa duwa sa politika sa ato nga sagol. Tricks ba sa imong kontra? Kung ikaw magpinayo ka, maalkansi ka. Basically sa akong pag-vice mayor daghan akong death threats, honestly. Kay kanagaling mura galing dito mo ko nagdako sa mong lugar. Ako bagang vision nga unsa ka ang place, unsa ka development kung mag-zero corruption ka as a leader. So even if i-google na to karon na ako'y na-filean nga case nga mga councilors that time kay nag-scan gali og mga papers kesyo daw ni adto og kanang seminar and then wala di ay to nag-participate nagkuha ra og account og money nangayo ra og kanang money sa munisipyo. So nagako kayo to siya nga issue gyud sa amo in fact na desisyonan sila not to run office for public service kanang di na sila kadagan forever. Perpetual disqualification to run for public office. Okay. So no wonder nganong nakadawat kag daghang mga death threats because daghan kog death threats so I have to learn how to shoot. So ni-train ka o kwan sana gun handling or shooting? Mukuan ko kanang mo practice ko permit akong papa retired military man pod. Okay. Dayon na ako'y mga security requested from the provincial police. Dayon dili ko magpa-drive og anyone. I just drive as akong kagalingon with my escort and security kay dili ko mo trust og anyone kay I don't know that nagkanan jud ka itong threats at ato nga time so Magtug ka og tarong ato nga time because Breton hindi ko makatud og tarong na kay mga death threats. Kuan ko attorney Ingon na bagyud ka. Sorry ha. Kay ako nga exposure man god attorney Divine sa Visayas sa Mindanao, some parts of Bicol region kay
Kay I also have experience from Bicol region politics. Ingon ana kabati ang political situation sa lugar, partly in Mindanao. Because in fairness, Mindanao is a good place. Yeah. So yeah, unsa ano yung pagkato? Ay, kuan ko attorney ato nga time I move around. So kay nag-eskwela man po ko at the same time ato og mas FCR 30. Yeah, nag-eskwela ka o? Nag-eskwela po kog master MBA katong nag-vice mayor ko. So actually like I just moved, even nag-school ko, ako yung security. Kay daghan lagi kay kog threats, oo. Na ako security sa kong kaugalingon, na po security nga ibilin sa sakyanan kay who knows butangan og bomb, di ba? Oh my God. So sa katong gipangutana nito ni Brad Tony kaganina, ingon ang yun ang sitwasyon sa politics? Even in town? Among lugar gamay kay amo ang town, pero in terms of election o kini mga tao, politician ito, mga FCR 30. naghubot man sila. Wow. Ako nag-keep ako sa akong self nga safe gani. Aha. Okay. So after ka nahuman sa imong term, at least you are safe. Yep. Walay mga ambush attempt nga imong na-experience or attempt na imposition ka. Wala kay walay makabalupod kung asa ko padulong. Dayon another thing is that aside from security sa mga pulis na ako yung another people nga mag-watch good per me. That's why wala na ako na-enjoy ang politics. So, anak ko nga, muragalig ka ng kuan na kaayo, muragalig ka ng na-tense instead of I did it para lang gali sa, you know, like, service jud ka. So, mura na ko na ko mga anxiety. So, dili na ni maayo. Pero isog yun siya, Brad Tony, no? Kailaliman ka nga. Ni-fight siya sa corruption diya sa ilang lungsod nga. Pero kahibaw ka, Attorney, primero na kung pagkakita ni Karen diri kay nagkita mi Attorney Karen when I was working sa usa ka store, grocery store diri. Nagkaila-ila ta. Nakita nako ang imong personality is very strong. Now, pag-abot nimo diri sa Canada, unsa imong reaction Attorney Karen nga knowing that you were in the politics before, usa ka abogado before. How did you start and how did you overcome here in Canada for the first few months or a year? How did you manage? So, since akong husband diri before, so ngun siya ayaw sa pagtrabaho, pag-work pag-study sa. So nag-study ko paralegal, and then half day raman lang ako ang paralegal. Kay na-realize na ko pag-abot diri, wala man ko skills nga na ibalaan. Diri ikaw ang mo type, ikaw tanan, ikaw mo encode, ikaw tanan, di ba? So I get used there nga igor ka mo perma, igor ka mo tanan ba. So ingon akong husband, let's do this slowly. Ayaw pag-work kay maganahan na unya ka nga pag-work ka. Kay sa amo ang gipuy-an sa una, sa front lang na Starbucks, ay murag ambisyon jud na ko trabaho og Starbucks. Dream job. I-joke ko sa kumana, dream job din mo. Sige, kay to ako dito everyday dayon. Ayaw sa kay maganahan ka dayon. Kuan ka ng pag-study lang. Don't worry, study lang. So, kato. So, ni-study ka, pero paralegal. Oo, paralegal. But your target was to be a lawyer. Yep. Mo to siya kay na-advisean ko sa kong classmate nga from the Philippines, same school, nga eventually pagkuan gyud pagkanang pagkuha sa imong license dire, then kay back to be a lawyer here. In fact, lawyer siya, wala gid siya na benefit ba. So mo to nga at the same time nga nag-eskwela ko as paralegal, nagkuan po ko kanang hinahinay kog study mo to, nag-enroll kog Osgood, dayon ga-study for the NCA. Pero kato siya nga time pag mayon akong husband nga at tag-Hawaii, kay mo ano ko, oh my God, exam na ako next week siya. Ay, sus, i-cancel ra na siya. Wala, di siya contest. Ano na to kong husband, dili di siya contest. Tara, tag-Hawaii, or tara, tag-Florida. So, wala ako na pressure. So, yan akong suri-suri rami. So, i-cancel at the last minute. So,
ana siya nga situation before. Sa may sitwasyon sa imo, wala ka man ka maka-practice as lawyer sa Philippines, but ang imong nakuha dito nga law is credited na lang diri sa Canada. Oo, gapa assess ko kay usually it's not only nga sa akong situation, usually kasagaran some of the Canadians nga dili makasulod og law school diri adto sila sa other country and then mo balik diri as mo do it's either the masters or NCA exams, then mo kuha og articling and then mo na dayon bar exam then to be a lawyer. Sa may path nga imong giagian, ni go back to school ka or nagpa-accredit para maka-practice? So nag-go back to Osgood ko for a few subjects and then ang others are gi-exam na ko sa NCA. National accreditation nila dito sa Canada. So pila ka years nimo gi-comply ang exams tanan? Siguro if ato combine for the NCA mga dugay ko na human kay nagkana lagi itong na matay akong husband yun nagsigig mig suroy-suroy before that siguro mga 3 to 4 years. 3 to 4 years. Ngano napatay man imong husband? Friend to sila ni Kuya Tony kuan cancer. Okay. Very sudden, very paspas kaayo. 5 weeks lang siya nga na-diagnose nga stage 4 din namatay. Actually birthday niya karon. Happy birthday niya din, honey. So when was that? Kanus namatay imong husband? February 6, 2019. 2019, that was before the pandemic. So, at that time, wala pa mo'y anak? Wala mi anak. Dayon, kalit lang to siya 5 weeks nga bukol ra to diri bukol diri sa diri din. Gipatangtang niya from gikan sa hospital, dili na siya well. Ha? Okay. Idagan sa lungs, sa lungs, dayon ang iyang lungs nag-build og kanang water dayon. At first nakuha pa na extract pa ang water pero after 2 weeks wala na dili na pwede ma-drain ang water, nag-build na gyud hangtod di na siya ginawa. So murag late stage siguro to na discover ang iyang cancer. Murag ana attorney. Okay. So pagkamatay sa imong husband, considering imong husband usa sa nag-convince nimo nga diri na lang ka sa Canada. Here. So, sinahitabo, ni-decide ka nga mo padayon diri sa Canada or what was your plans at the time? So, ni-decide ko nga, katong una, pag after siya namatay, ni-message akong boss na ako katong sa akong work nga, balik na kay because we need a legal advocate. That time, I was working as legal advocate at Migrant Worker Center. So usually mga Filipino ang gitabangan for PR or for work permits, katong mga na-abuse ng mga workers nga need sila nga kanang put back sa ilang status. So mo to nga ni work ko diri for a few months pero kana galing inigalig abot ako sa balay sige ra gyud ko hilak. Ambak gyud og kanang hinilak hangtod kapuyon ko. Hindi ko kabalo kanang inig. Di pag ako kabalo ako license. In fact, one time nga nag-invite silang Kuya Tony kang isa ka sa diri nga. Dili ko magka-adto kay wala ko lisensya mag-drive. So nag-decide ko ato nga I'll just go home sa Philippines kay what for diri. That was 2020 kay ni try ko og take sa exam ato sa NCA. Pag moadto ko sa room kay mohilak ramang ko. So waka ka dayon og take og exam? Wala ko kay inig mo lingkod ko dito kay iniglantaw na ko sa kong mga classmate anak kay mo hilak mo kay sa una inig mo exam mo kay ihatod mo ko sa kong husband dito gyud sa hangtod gyud sa akong table. Man tay magbitbit sa akong mga notes. Oh my God. And then so waka ka take og exam? No, then ni-resign ko sa akong work dayon mo to nag-lockdown man ang world. Di ingon ko, oh my God, unsao naman ako ni ron pag-uli. So ni-check na po ko sa NCA nga, hey, unsa naman ang exam card kay naundang po silang exam kay in person man to, di wala pud tanan, di ba? So unsaon man ni nato rod. So ningon sila nga maghulat lang daw kay i-online nila. So wala mo ko'y trabaho, di gatuon ko. Tuon-tuon hinay-hinay.
Then in kumayga dili ko mabuhi diri nga wala ko job. So ni apply na po ko og another legal advocate job sa battered women kanina ako gitrabahoan karon. Family law og immigration. Then while ga-work ko dito for about 10 months, na human man ako ang tanang exam sa NCA. Aha, pila ka subject ang imong gitaken sa NCA? 9, 9, 8, something like that. Kasagaran 9, no? Okay. But self-study na lang ka sa mga subject na covered for the exam. Self-study na lang ko kay ga-work mo naman ko din. Kinahanglan man ko mo survive dire. Dayon. Yeah, dayon. Attorney Divine, naka i-address ni Karen. Karen, considering naka-exposure sa politics sa Pilipinas, nahimo na kang abogada diri karon sa British Columbia. Did you see yourself nga mahimo kang usa ka politiko pila ka tuig gikan karon? Kay naamang kay background na. Wala sa kong plan kuya to. Wala sa kong plan in a way karon man good murag na ako sa battered women, continuing helping this women nga na-abuse. So manager ko karon sa ilahang legal department. So basically murag kana lang sa akong gi-focus karon, and we will see by then kung unsay ano, pero I am more into like helping the Filipinos nga kana galing mga walang-wala kay murag mo guna siya advocate sa akong husband before nga kanong diri man ka sa Pilipinas mo help nga naamay daghan dito sa Canada nga mga Filipino nga atong mga ano. So I just want to continue doing it now because I feel like kung gihatagan kag talent ni Lord and bless ka, so share it. Yeah, true. Ang imong pagka-presidente sa Rotary Club kay kahibaw maminimo Karen sa pag-research nako nimo. Usa ka nga unang Filipino diri sa British Columbia nga nahimong president sa usa ka bag-o nga gi-open nga chapter sa Rotary Club diri sa British Columbia. Nakatabang ba ang imuhang exposure sa community by having that position? Siguro maybe because kung sa kung sa ilaha diri sa Canada, kung ibutang nimo sa imong resume, naamang kay ibutang dito nga volunteering thing, right? So the fact nga katong pagka-charter president nako sa the first Filipino Rotary Club throughout Canada, probably it helps because it's hard sa pag-start. It's hard like karon I'm so happy na nag-move na ang club. However, like when I started it, like nibisita ko nila dito last Wednesday, ingon ko pa. Sa una when I started this, I sleep around 2 a.m. just to put up everything, you know. So basically, yes, kanang it was hard, but happy ko karon na nag-survive ang club. Okay. So kanus adjug ka nahimong full-fledged lawyer sa Canada? Oh, very recent, very recent. Just akong taking was last September 2. Okay. Very recent. After the exams, that was the challenging part. After the NCA, lisod kaayo pagkuha og articling position dire sa dili ka like us. Mostly even kato akong firm dili siya mo dawat og kanagaling mga dili Canadian graduate. Pero kay tsaka it's very different. Pero akong gi-assure niya nga, oy, just try me, you know. I will not surrender. I will do everything. If ang marketing ato was that like if ganahan ka ng mga student from here, fine, no problem. But remember, they came from freshly came from school, right? Whereas if pili ka na ako daghan akong na-experience sa life, could be a different approach diri sa imong firm. So maybe he buy it kay na-convince. Gi-market jud ako, and then so at first ingon siya ga-exam pa lang ko ingon siya nga. Well, there was ang exam. Then let's talk about it. Okay. Pero nako toy laing backfall. Ako ang option ato number 2 is ako ang gi-workan nga migrant workers. Nag-start na pud sila kuha og articling student. Kung ako to'y ka ng plan A, plan B, kung hindi ko madawat diri, hulato na lang ako 1 year after, then diri na lang ko sa ako ang workan before, right? Ayun, pagpasar na ko tanan sa exam, ni-message ko sa lawyer nga, hey, nahuman ako. Kaya mo siya, are you sure you're ready? Kay na ako vacant by next month.
So moto nga, ingon ko, ni-resign ko sa kong work. And ang exam is fine, but ang articling was so hard. Why? You have to work 10 to 12 hours a day, sometimes weekend, because you have to, ang akong na principal is that, ganahan siya nga ma-expose ka sa court, dire, ma-expose ka sa mediation nila, style nila, the way they write, everything. So, if even magsulat kag email, then yang i-check, naadyo ka sa kilid kay, may siya nga, what kind of thing is this, you know? You should adapt the Canadian blah blah. Nagsulit, anak ko nga, kanang, inana raman ko na mo sa, no, you're in Canada. You should apply whatever kung naami diri. You know? Kaya ikaw ang ni Anhe, ikaw ang mo adjust. Mag-ana ba? Actually, ikapila ko nihilak sa washroom. Kadaghan kay sa nga tanan. At some point, ningon ako ko sa, kadagaling mag-istorya na kong husband nga, dili na lang ko, kay abi na ko, exam is fine, pwede ko makatuon, pero kani siya nga kanang nag-actual ko. Yeah. So, kaayo, and then, muana ra siyang kalit in the morning, you need to appear, ani, kay there is, uncontested, ani, go for it, mana din siya, kay kuan ka lang, usana ka nang, kaya ra kay din mo sayon na ni, oh my God, naman sila ka ng pattern din nga imong i-istorya, una-una, usa ka mo, ano, giban-bani, oh my God, ka lagi ko, Lord, ani man jud ka basta lang ka dali ka dito kay because mo address ka sa judge, right? I remember the first time nga ni appear ko sa court. I'm so glad nga ang judge very nice, very very nice. Kay although nakulbaan ko mura gali siya kasabot gid siya nga first time gid kay ni. At least nakasabot ra. Karen, ako'y naobserbahan sa kortes diri sa Canada. Ug pananglitan di ay ang usa ka kaso gamay ra siya og value. Ika-isitol nato siya sa small court. Attorney Divine, I don't know kung naaba na ang level sa Pilipinas nga na kay small court na kaog mo na mo level up na pugka og dako kayo adto na gyud kay naka-encounter manggug ko diri Karen nga ako ning appear sa korte kaduha. Abi na ko, Cardin, og dadon ko dito parehan na nilang Attorney Divine nga mga tudyo ka sa RTC, matubang jud ka, magdakag lawyer nga imo, kinahang somebody has to defend you. Dili so ning bisita ra ko giimbestigan niya small court na di ito. Ingon na ang korte sa diri sa Canada. Oo, because kay as much as possible nila dili nila paaboton og trial. So nila it's very expensive. For example, ang akong principal, mo encourage gid siya nga please we settle this even it's family law or civil case litigation because ang rate niya is $500 per hour. Very expensive dayon. Luoy kaayo ang he always into like kaya ba sa kliyente. Most of the time ingon siya even if kaya maana siya nga kana inyong igasto sa ako as a lawyer ninyo i-settle na lang nato ni amount. Correct. We encourage more on that one kay aside sa stress man to siya nga aside sa stress nga di ka katulog kay mag-trial ta for 10 days dayon ang lawyer have to prepare another like 10 days in preparation so you have to pay double sa lawyer. Let's settle na lang ani nga kwarta kay sa mawala pa imong problema. Yeah. Dayon og na kay trial ngano mas stress pa ka di ka katulog so why not settle it's in ana ilahang style diri they are more on into settle encourage jud ka nila nga i-settle. Okay. Tony, mo commercial break una ka. Okay. Then sa atong pagbalik atong ipadayon few minutes na lang. Sige. Okay. Atong pagbalik about na sa your plans after na himo naka lawyer unsay mga plano nimo dire sa Canada. So stand by, mo balik ta ako manini. Balik ta
sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys ug atoy padayon ang atong pagpagighinabi ni Attorney Karen Joy Bation live from British Columbia, Canada. So Brad Tony kanina ang atong nabiyaan is kalabot sa iyang experience sa articling. Ang articling kung sa ato pa na internship but actual ga i-train ka sa court. Yes. So for how long, Attorney Karen, nga na-experience ka sa articling? That was 9 months. Actually, nag-gi 1 year lang na ako because ang 9 months is too short. It's too short nga i-train ka sa imong lawyer. In fact, now, ang style nila dito sa Canada is like magpa-mentor ka og kanang lawyers na gali nga dugay na so that you can stand on your own. Gi-mentor paghihapon ko sa ako ang principal every now and then even if kato yung mga previous students nga lawyers na now, mga 5 years in practice, sometimes motawag pa sa iyaha nga, hey, unsa among buhaton next with this. Okay. Pero ang atong law manggod sa Philippines ug ang law diri sa Canada is lahi ra. Mao nang kinahanglan tang mo take og exam. Ang exam is base na sa ilang balaod, right? Base sa NCA, sa NCA is base na sa Canadian Federal, then articling, then mugo ka sa British Columbia, mugo ka professional legal training course, PLTC. Dito na po ka i-assess kung kabalo ba ka mo write og contract according sa ilang style, kabalo ba ka mo interview sa ilang client according sa ilang style, kabalo ba ka mo hatag og legal advice through writing, and kabalo ba ka mo present yourself in the court with the client kay naaman pug kay kanagaling mo ragalig opposing counsel during the assessment. Okay. Exam, oo. Ano ilang procedure? Pero Karen, pananglitan Karen, gikan siya ka sa British Columbia o mungadto kag laing probinsya. How is it? I think na sila mga procedures on pwede ka transfer. Oo, na sila mga procedure ana, pero from na sila if mato ka sa Ontario, na kay mga procedures, but I don't think na ipabalik ka nila tanan. Naalang siguro yung okay. So lahi gyud ay ato dito Karen nga akong kiha diya sa Cebu. Mo I hire na ko si Attorney Fortune to as Manila. So lahi gyud ay kayo. Lahi ra. Unless makuha ka og kanang pwede ka magpa-license og Alberta or dire, pero ang imong balayran yearly dako ka isa nga tanan kay nagbayad mo kag insurance. Okay, naaman sila insurance. Na sila insurance dire, oo. Dayon ato ang style, Attorney Divine, galing ganahan ta sa una ganang kita mo tabang kita ato ang ka Pilipino, no, so mo answer man dayon sa ilang question kung kabaluta diri na namatikdan ako sila, dili sila mo answer not because dili sila kahibalo, it's because ang ilahang covered sa ilahang liability insurance o ilahang kanang ilag asa sila na expert. Kay 1 million ra man gud imong covered gud nila diri, so kung mabiyan datang claim ikaw may magbayad. Pero based sa imong experience sa Attorney Karen, although wala ka makatry dito sa Pilipinas no nga miadto sa korte, but kahibaw ka nga dugay pa man ang kaso dito kay na makaigipangkihan nga mga corrupt officials. How about here? Unsa ka paspas sila mo resolve og mga cases kung ma-elevate na to sa court or mahimong trial ang kaso? So basically, like for example, this time sa family law, when I left sa law firm, it takes a while for you nga magpa-schedule sa trial. Like that was 2022, na ay mga schedule nga 2024 na. For trial. 2 years? Yeah, so agi sa COVID nga na ang trial. So that's why gina-encourage gyud as much as possible because ang ilaha pong style dire before mo maato sa court naamoy ka ng mediation or judicial case conference. So ana nga time naay dako kayo mga possibility nga masitol ang case. Okay. So as much as possible gusto nilang masitol ang kaso. Oo, so finally karon nga himo na kang lawyer, nakabot ang dreams imong husband for you. Naka-move on na ka after sa netebo is imong husband niya unsa imong mga future plans? Yes, so basically akong na-learn ang lesson ato nga sa akong husband is life is too short. So do something that makes that before sa una mingon akong husband na iyang wife, first wife niya namatay man pud og cancer. Moana siya nako life is too short. I said yes, pero wa gid ako ibutang sa akong
utok. Now nga na-experience na ko, I feel nga life is really short. Do something that whatever makes you happy. And like, yeah, for me, ganahan lang ko kanagaling, kay mahal good expensive ang lawyers nila, so ganahan ko mo give back to the community. And even how much my principal will say that pwede na ka mo now mo demand of big salary sa imong work, man ako no, because and pwede ka naka work sa ako adere part-time, so that kay ang private practice na diri dako gid siya og great. Ang rate sa ako ang magihatag sa akong principal is 250 per hour kung dito ko mag part-time ko sa iyaha. Oh. So, however, it's not all about the money. It's all about what, kay dito sa Canada, kung magtrabaho lang yun ka, any kind of work nimo, basta mo lihok lang yun ta, makapalit ra matag mo sa atong gusto. Correct. Wow, makakaon po ta sa mga kikaon sa mga dato, makakaon po ta dire kanang mga you don't need to be a lot of money just to makakaon ka ng imong gusto or makapalit ka sa imong gusto. Diri nga naata dire advantage nato is that kung sige pang kaon sa atong mga dato, mo kakaon ra punta basta magkogi lang yun ta, di ba? So, unsa imong parting message, Attorney Karen, para sa atong mga televiewers who are planning to come to Canada or mo trabaho abroad? Unsa imong advice nila? So, akong advice nila is like, ug naamoy ganahan nga something nga kabuoton, kanang be dedicated to do it. Daghan king imong ma-sacrifice. Like for example, I stopped going to socialization. I stopped as much as possible. Sometimes ako maato sa social media. Pero kanang because I am aiming for something. So during my bar exams, I wake up as early as 3 a.m. to study. I go to work from 9 to 5. Then in the evening after work, tuon na pug ko. I don't feel I'm tired because na ako'y gustong kabuoton. Basta on time, pagka 3 a.m. or 4 a.m., I'm up, sit down here sa akuang table, study, then prepare, go to work, kay naapo ko ginamanage ka mga legal advocates, so na ako'y gimanage nga team, then pag uli, study again, like nadala ra, and besides, looking back now, makaingon ko nga, kanang gi-plan sa ato ang parents, gali nato, sa bata pata, magamit yun ay nato wherever we are. Kay akong father sa una, ukawon man jud ko og mga alas 4 or alas 5 kay magtuon. I was still in high school, malagot kay ko ato. Pero nadala gid ay kanagaling mahinung duman ako tong gitwer ni papa nako nga magmata kay magtaon ana gali. Nagamit man jud ay. So if you have something in mind, ako kapila ko na fail. Like I will dili na ko na ikaulaw because that's the thing that kanang sa akong pag-failure, it makes me more like ang akong positive side, daghan kong na-met nga friends, nga pareho bra mo nga, na-fail mo. In fact, my NCA, sa last subject na NCA nako sa torts and damages, mo to siya nakaingon nga nakakonect og daghang Filipino nga nag-undergo the process from Manitoba, from Alberta, because that was like 97% ang failure. Then ni-complain ang mga examinees mo to nakadaghan ko na friends. Nganong inani ang result, nganong daghan man yung nakabalungan na inato ang result kay nagkasturyahanay man me. So basically, the journey was not that easy, even the NCA nahagbong ko. But that failures makes me like gain me more a lot of friends. Na-enjoy ako. Yeah. So thank you very much, Attorney Karen, sa pag-share nimo sa imong journey. I'm sure nga it will inspire sa atong mga kababayan. Bisan dili sila lawyer, lain nga profession. Lain nga profession. Ilang ma-experience, right? Yes, lain nga profession because like sometimes it's not too late to change your career. It's not too late. Like if you will read kang kinsa ng mga famous people, they start on their 50s, they start on their 60s, salain nila nga kanadeng something what their heart desire. So I encourage everyone, ug unsay ganahan ninyo, so please do it. Like it's not because nga tigulang nako di nako pwede. Not that, like so age, education dili maglimit ang age, and then kabalo ko ang kita mga
Pilipino mga pugihan jud kay ta. Tama. So gamitan na siya nga asset nato. And then napagid tay mga nindot kay nga personality which we are so accommodating, and napagid tay personality nga we are helping each other. So yeah, as me now as a lawyer here, kung kisa to gusto magpatabang, I'm so open with that because it's not easy to be alone. That's true. Always ako ang journey, naapag ko yung mga tao nga nitabang nako, and yeah, di na ako nakalimtan. I will give back to the community, and yeah, so go for it. Thank you, Attorney Karen, ha, sa imong pag-share, sa imong journey. Brad Tony, wala tayo ikong oras o sa imong parting message. Ang ato lang gihangyo karon Attorney Divine nga si Attorney Karen Bation usa na karon ka abogada diri karon sa British Columbia, gikan siya sa Mindanao, nag-abot ta dira sa mga Pilipino nga nagtanaw sa atong programa karon og nagkinahanglan man gani mo sa mga legal advices, sa mga legal concerns, please feel free to reach out Attorney Karen Bation here in Vancouver, British Columbia, o ganahan magay mong mupiim na ako nga i-connect nato ni Attorney Karen. Feel free to drop by your message to Messenger and I'll give it back Attorney Karen Bation sa inyo. Sa mga nagtanaw Luzon, Visayas ug Mindanao, salamat kaayo og sa sunod nga takna og sumaong higayon diri lang sa CCTN International Pinoy Journey. Tony Ortega, live from Las Vegas, Nevada, United States of America. Okay, thank you, Brad Tony. And again, thank you, Attorney Karen Bation, sa imong pag-guest karong buntaga. Sa atong mga televiewers, hinaot nga na-inspire mo sa stories sa usa ka Pilipina diri sa nakalabot siyang journey diri sa Canada. And of course, thank you very much for watching our show. Hinaut unta nga padayon mo suporta. And we're inviting you again next week din lang sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Have a nice day, everyone. God bless.